Hi guys! Day 3. Ilang tao? Tao po pala sila. Hello. Ilang tao sa train station. Napakaaga pa. Ano naman mga dalawa? Wow. So yung bullet train ticket namin, binili lang namin sa Klook. So pipili nyo lang kung sang station to station kayo pupunta. And usually meron silang promo na buy one take one. So check nyo na lang. At yung voucher nyo sa Klook, huwag nyong kakalimutang ipapalit sa ticket counter dyan mismo sa station. Kasi kailangan nyo ng physical ticket para makapasok. Hindi nga kayo. Bullet train! Nasaan mo? R5 ba? Ano yan? Sa 5? 5. Oo. Bullet train. Ladies and gentlemen, please Ay, open the flap for your carry-on baggage and place your large luggage. bullet train. Kapag meron kayong HSR ticket, may free shuttle from HSR station papunta sa local train station. So, kailangan nyo lang ipakita yung ticket nyo sa HSR. So, medyo tricky yung part na to kasi pag baba nyo dun sa local train station, kung magbabas kayo papuntang Fengkihe, Old Town, yung sakay ng bus is nasa front station pa. So, medyo maglalakad kayo ng mga 5 minutes papunta sa harap. Yung bus na papuntang Fengkihe, Old Town, sa umaga, isa lang. So, kailangan nyo makatch yung 9:40 AM na bus, which is yung 7322. If hindi nyo yan maabutan, wala nang bus na dadaan ng Fengkihe, direkta na kayo sa Alishan. Tara. Yan pala, family mart to. Nagtanong ka dito, hindi na alam. Ha? Di ako umabot dyan. Doon lang ako bumat. Hindi nga umabot. Ay, naku, hindi tayo abot. Abot? Ano na lang? Mukha time lang. Ayun sila may dalawang. Since maaga pa naman nung dumating kami, naghanap muna kami ng coffee shop na tatambayan at 9:40 pa naman yung dating ng bus. Hindi makatambay dun sa loob ng train station kasi balyahan sa dami ng tao. So sa tapat, meron namang coffee shop na may wifi saka aircon. Kailangan niyo yan.
nila. So, ang travel time papuntang Fenquijo Old Town is around 2 hours. So, marami pa kayong oras para mag-away. Pagbaba niyo ng Fenquijo Station, maglalakad pa kayo mga 5 to 10 minutes pababa para dun sa Upper Old Town Street. So, nandun din yung train station papuntang Alician. In our case, pagdating namin sa train station, meron pang ticket papuntang Alician. So, bumili na kami. I suggest gawin nyo rin yun pagdating doon if gusto nyo mag-train papuntang Alician kasi baka maubusan kayo. Saka isang train na lang ang umaalis pag after lunch papuntang Alician. Yung 1:20 PM na train. So unahin nyo muna yung bago kayo maglakad-lakad at mag-aura-aura dyan.
must try dito yung bento meal nila. So, pag nakalabas na kayo dun sa Balagbagang hagdan, maglakad lang kayo konti and then marami ng kainan dyan. So, I suggest kumain na kayo bago yung train ride kasi gabi pa kayo makakain after that. Bamboo soup. Sarap. Braised pork. Ito, pork chop, bento meal. Ito yung 你需要什么？还没有点餐的来，开始要给订餐了，你需要什么？你们是一起来，你们需要什么？ taste test. 来，订餐来，请你加进来。 Sobrang sarap. I-upload ko to. So, 120. 120 yuan yung isang bento box. Siguro mga 240 sa atin. Ganun. Kain mo na. Bye. When you go further down, meron silang pinipilang parang pasalubong na tinapay dito. Hindi na kami bumili kasi 300 yuan isang box. Saka nagmamadali kami. So check nyo na lang pag napunta kayo dito. Ito yung itsura nung old train. Okay naman siya, aircon. Mukha lang siyang vintage. Konti lang din yung seats niya sa loob. Malinis naman, pagdasal mo lang na walang pasabog yung katabi niya sa upuan. So, ang unang gagawin paglapag nyo sa Alishan train station is bumili ng ticket
para sa sunrise tour kinabukasan. So, 150 yuan per person yon. And dyan nyo rin makikita kung anong oras kayo dapat nasa station. Kasi pag nalagpasan kayo ng tren, alay lakad kayo mga 2 hours papunta dun sa sunrise viewing. まもなく列車が参ります。大変危険ですので、黄色い線の前に進まない。 Konti lang talaga yung hotel dito sa loob ng Alishan Park. So, ang nabook namin is yan yung Alishan Dengshan. So, siya na yung pinakamura, 5,600 per night for couple room. Hindi siya aircon, do okay lang naman, malamig. May TV, saka may wifi. So, buhay ka na. Saka may hot water. Hindi na namin na-videoan yung hotel room sa sobrang pagmamadali dahil hinahabol namin maka-sunset dahil maglalakad pa ng kilo-kilometro. So, meron namang mga nearby trail mula hotel. So, yan yung forest trail. Meron dyan viewing deck for the sunset. Pero yung sunrise, iba yon. Kailangan yung mag-train para doon kasi medyo malayo. After sunset, lakad lang kayo pabalik sa hotel. Meron namang mga konting restaurant na pwedeng kainan pero maaga nagsasara. Pero may 7-Eleven na sasalba sa inyo. So, huwag kayo mag-alala. And then yun, shot lang sa kwarto. Tapos, kailangan gumising kayo mga around 3. Kasi nung time na yan, 4:30 ang alis ng tren. So, yun lang. Stay tuned for part 3.